Kabanata 2, Even. Madalas na naman talaga kaming nakikita ni Aries noon. There was a time years ago when his family kept on inviting close family friends for dinner and intimate parties. Buhay pa si Daddy noon at lagi kaming pumupunta. Pareho ang mundong ginagalawan at laging nakakasalamuha sa mga events na gaya nito. I think we have been formally introduced by our parents but nobody pays attention that much during formal courtesy introduction. Ngayon lang yata naging big deal sa akin ng parties dahil sa mission ko galing sa mga kapatid ko. Umalis si Aries sa tabi ko at namili ng champagne kahit mayroon na siyang sinalin sa kanya. Hindi ko na kinuha ang champagne flute ko at sumunod na lang sa kanya. "Where's your girlfriend? Not invited?" Ignoring his last remark about me liking anyone as long as he's a Riego. Nauubusan ng pasensya, bumaling si Aries sa akin. I said I don't have a girlfriend. The annoyance was evident. Nakibit ako ng balikat. "Really? With the way you announce how you hate me in front of her, it sounds like something is going on with you too. Para marinig niya na siya lang at naayaw mo sa mga gaya ko?" Hindi ko naman sinabi ang mga bagay na iyon para sa kanya. It was for you, so you'd stop being so foolish. He said and moved again. Bahagya akong sumunod. Pero dahil may lumapit sa kanyang matatanda, may mga ipinapakilala pa, natigil ako at bahagyang umatras. Aries glanced at me. Kung sana hindi siya lumayo, mahaba pa sana ang pag-uusapan namin. I smiled at him and waved when I realized that the crowd is flocking to him. Natili ang kanyang ekspresyon. Nakatayo pa rin doon at paminsan-minsang tumitingin sa akin. Tumalikod ako at nagpa siyang bumalik na sa lamesa namin. "Good job, Relanie," si Ate Vicky. Ate Vicky wanted me to do this too, from the very beginning. Pero kumpara naman sa kanila ni Ate Eva, mas maluwang siya at medyo walang masyadong pakialam. "Bakit kaya itinatanggi niya na girlfriend niya yung bruhang iyon? Sinasabi naman noon na in a relationship sila." Si Ate Eva. "The Riegos are private people." "Even girlfriends, tinatago?" Tanong ko kay Ate Vicky. "Obviously. What do you think is he doing right now?" Si Ate Eva naman. Kumunot ang noo ko. "Para saan? At mukha namang masyadong seryoso si Aries para manloko o magtago pa." "Oh no!" Ate Eva smirked. "Don't tell me you are slowly liking him." Napakurap-kurap ako at kalaunan ay tinawanan na lang iyon. "Of course not. He's old and he's not my type. Iniisip ko lang na medyo wala sa karakter niya iyon." "Kaya nga nakakapanloko, di ba? Kasi hindi halata. Magpapaloko ka ba kung halata naman na niloloko ka?" Nagpatuloy sa mga plano si Ate Vicky at Ate Eva samantalang nagpa siya akong tigilan na ang pag-iisip noon. "I don't care, alright? I'll just get this over with and I'm good." By the way, dahil medyo may improvement, nakausap na raw ni Jane si Lucas. Natigilan ako. "And guess what? She convinced him to be with you for lunch next week." "Paano yun?" Medyo lito kong sinabi. Ano naman kaya ang sinabi ni Jane? Wouldn't it be weird? At iisipin kaya ni Lucas na I am making moves on him? "Don't worry, hindi naman sinabi na gusto mo. Sinabi niya lang daw na nasa same university na kayo at wala kang madalas kasama kumain ng lunch." "Pero kasama ko sila na." "Siyempre, palusot lang ni Jane yun. Kapag yayaan ka ni Lucas, magpaalam ka na lang kay Lana." Nag-isip ako saglit. "Sige na, don't you want that? You seem not excited." "Of course, I want it. Sige, sasabihin ko na lang kay Lana." Indeed, Lucas texted me on a Monday. He asked me if I have company for lunch. Sabi ko, wala. Nasabi ko na rin naman kay Lana kaya naman maaga na siyang bumili ng pagkain sa cafeteria at kinain niya iyon habang nakaupo kami sa isang bench. Naghihintay ako kay Lucas malapit sa engineering building. "I'm so full," Lana said as she finished her rice toppings. Napatingin ako sa cellphone ko at nakita ang mensahe ni Lucas doon. Lucas. "I'm almost done. Sorry if I kept you waiting." "Kapag nariyan na si Lucas, pupunta muna ako ng library at matutulog ako. Text ka lang kapag tapos na, o di kaya puntahan mo ako." She winked at me. I nodded and tapped in for Lucas. Ako. "It's alright, hindi naman matagal." "At huwag kang mag-iisip na hindi papasok ha?" Sabay turo ni Lana sa akin.
Kailangan mo pa mag-aral ng mabuti. Tatandang dalaga ako, kaya yung babaeng anak mo ang mag-aalaga sa akin pag uugod-ugod na ako. Kailangan marami kang pera. Umirap ako at ngumisi. And you are the one who will end up an old maid between us? Really, Lana? Nakailang boyfriend ka na ba? Well, as for now, I only want to play around. I can't see myself getting married. You're just 18. We're still young. Kung mag-aasawa man ako, dapat babaeng anak ko. Tapos, sa'yo lalaki. Ipapakasal ko ang anak ko sa anak mo para sigurado ang future niya. Lana, saway ko kahit nangingiti na. Is that Lucas? Aalis na ako. Galingan mo at bagay yan sa kumpanya nyo kasi engineer. She said and immediately got her bag. Tumakbo siya palayo. Napabaling tuloy ako sa itinuro niya at nakitang naroon na nga si Lucas. Tumayo ako at sinalubong siya. Hi. Hi. Marahan kong bati sabay ngiti. Where do you usually go for lunch? He asked. Wala sa sarili akong naglakad dahilan kung bakit may bahagya akong nabunggo. Nagkalat ang ilang papel at libro ng nakabunggo ko kaya mabilis kong pinulot iyon. Sorry, sabi ko sabay tingin. Nagmamadaling kinuha ni Felicia Valerio ang mga libro niya. She managed a smile even though she looked a bit problematic. She's also a freshman, like me. But I am just years younger than my batchmates because I was homeschooled for my first few elementary years. It's okay. At nagmamadali na siyang umalis. Sinundan ko ng tingin si Felicia. Napatingin si Lucas sa akin. Are you okay? Yeah. Shall we go now? Okay. Sa isang maliit na restaurant kami kumain sa labas. Alam ko namang lunch break lang iyon, pero hindi ko na naiwasan na magsabi na roon na. Susulitin ko na syempre dahil hindi ko naman alam kung maulit pa iyon. Wala ba si Lana? Sabi kasi ni ate na wala ka raw kasama. She's here. Nahihiyang magsinungaling. I feel nervous. It was easy fooling Ares Riego, but Lucas is another story. Actually, magkasama kami minsan, pero minsan kasi gusto niyang matulog sa library, kaya Lucas chuckled. Well, then you should text me when she'll prepare to sleep in the library para tayo na ang magkasama na mag-lunch. My face heated. He really is so kind and I can't contain it. Sure? Sige ah. Sure. Bakit? Sino ba ang madalas mong kasama mag-lunch? Minsan ako lang, minsan mga klase ko. But I won't mind if we go to lunch together. Well, if you're free, or you're eating alone. Hindi ko na napigilan ang ngisi ko. Thinking about him wanting us to go on our lunch breaks alone made me feel hopeful. Hindi ko nga lang sigurado kung kaya kong pangunahan siya. I don't think I am the type to text first at someone. I've never done that before and I won't have the guts, especially to him. Buti na lang din at ibinigay ni Jane ang number ko kay Lucas. This is actually working. Bakit pa nga ba ako nagpaligoy-ligoy pa noon? So you are going to watch him. Pagkatapos niyan, sa restaurant sa baba sila pumupunta. Kaya pumunta ka rin. Si Ate Ava. Natili ang mga mata ko sa mga race car na dumadaan. It's a Sunday and this is usually Aries' free time according to Jane. Pupuntahan sana namin sa coffee shop ulit kahapon pero nagbago ang isip nila nang nalaman na pupunta si Aries dito ngayon. Seriously, I don't know where they get their intelligence reports, but it sure is good. You check if he's with his girlfriend and you know what to do when the girl is with her, right? Paano kung wala? Nakatingin pa ako sa mabilis na patakbong mga sasakyan. Nasa mga upuan kami, dinudungaw iyon. We have spare cars at home. Kung kumuha kaya ako ng isa at ipatransform into a race car. Mukhang magandang masubukan. I drive but since there is no need, because we have drivers, then this way I could practice my skills. Would they allow 17-year-olds? Kung wala, just approach him and talk to him. Keep your conversation going at kung kaya mo pa, try getting his cell phone number so we can text him sometimes. Alright, I said without thinking. Kalaunan, umalis na silang tatlo at pumasok na ako sa kung nasaan ang maraming racer. I looked ahead because Aries is in one of the cars on the track. And you're here because... Tanong sa akin ng lalaking tumigil sa tabi ko.
Napatingin ako at nakitang naka-full suit din si Dansha, isang family friend din namin na madalas kong makasalamuha. Looking handsome in his suit with his hair a bit disheveled, he looked at me with curiosity. I smiled at him. "I'm just watching." "Bernard isn't racing anymore, is he?" "Oh, Kuya Bernard once raced?" Ibig sabihin, marunong siyang mag-set up ng sasakyan? "Yap, noon." Magkaedad yata si Kuya Bernard at si Dansha, kaya hindi na ako nagtaka. "No, he isn't here. He's busy with, Tito Bernardo's business." So, sino ang pinapanood mo? Unti-unting pumasok sa isipan ko na maganda rin pala siguro na ipinagkakalat ko sa mga kaibigan ni Aries ang mga bagay-bagay. That way, if it reached his girlfriend, mas lalo silang magkakasiraan. Aries Riago. His eyes widened a fraction. "Really?" "Yeah, why?" Napatingin siya sa racetrack. Nagtapos na iyon at dahil hindi naman ako pamilyar sa mga jargons, hindi ko alam sino ang nanalo. That's less of my concern now. "Nothing. I'll leave you here. When I see Aries, I'll tell him you're here." Great idea. Okay, just tell him I'll wait here. Tumango si Dansha at nagpatuloy na sa paglalakad pababa. Natanaw ko nga na nakihalo si Aries sa crowd ni na Dansha sa malayo. Malayo rin silang dalawa at dahil abala si Dansha sa pagbati sa ilang kasama, matagal pa nang nakalapit siya kay Aries. Aries looked the same, boring in his normal manly look. With hair loosely disheveled because of his helmet, he glanced at Dansha. Nakatapik ng balikat si Dansha sa kanya bago kinamayan. I looked at the monitor again and I realized he won that match. Nakita ko ang paghila ni Dansha sa balikat ni Aries at may binulong siya rito. Nagangat agad ng tingin si Aries at nahanap ang tingin ko. I smiled at him. Binalingan niya si Dansha at may sinabi pa ng kaunti. Sunod ay ilan pang bati sa kanya galing sa ibang naroon. Some of the race car drivers are watching him, waiting for their turn to say their congratulations. Kung alam ko lang sana na may ganitong eksena pala, sana pinaghanda ko sina Ate Ava ng gift para sa kanyang pagkapanalo. Nang nakawala sa maraming gustong makipag-usap sa kanya at sa ilang nagyayaya, nakita ko ang pagpapaalam niya. Umakyat siya at patungo na sa kung nasaan ako. He watched me as he climbed the stairs. I smiled more. He looked all grumpy as usual, too serious. I bet he wouldn't laugh to any joke. "Hi." I remembered my cute hi for Lucas last week. "What are you doing here?" he said, loosening his suit. Napatingin ako sa kamay niyang bumaba sa zipper. May itim na t-shirt sa loob. Hindi pa ako nakaalala na nagupuhan ako sa lalaking pawisan. I mainly like Lucas because he's always clean. Meanwhile, Aries is sweating today. The ends of his hair are dripping a bit from the sweat, but he smells like expensive musk or perfume. "Congratulations," I said, ignoring his question. Sumulyap siya sa racetrack at may tinanguan pang kaibigan bago muling ibinalik sa akin ang tingin. Not very attentive at me, huh? "Don't tell me you came here to watch. How did you know I'm here?" This man is so full of himself. Ang akala niya ba inistalk ko siya? Tama naman siya, pero nakakainis lang na nag-a-assume siya. Lalo na dahil hindi ko naman siya gusto. So arrogant. For your information, I don't like guys like you too. Arrogant, nerd, old, and grumpy. Well, alam ko lang, nagbabakasakali lang ako na nandito ka. And you're here, so... He sighed heavily and shook his head. "Go home. It's a Sunday." Kakain muna ako sa restaurant bago umuwi. I shrugged and moved to go. Hindi ko naman sinasabi na sasama ako sa kanya. Nilingon ko siya bago umalis. "Dito ka lang? Punta muna ako roon at nagutom ako kapapanood sa'yo." Nakaawang ng kaunti ang labi niya pero natili namang seryoso. Kung medyo expressive lang siya, sasabihin kong gulat siya. Pero dahil pare-pareho ang ekspresyon, ewan ko na. "See you next time," I said, almost leaving now. "I'm going there. I'll just wash up." I cleared my throat. Medyo nagulat ako. Napa-slow motion tuloy ang baling ko sa kanya at medyo kinabahan ako roon. "Okay, saan mo ba gustong maupo tayo?"
Tumaas ang isang kilay niya at naungusan na ako sa paglalakad. I'm not saying I'm eating with you. Then he shook his head as if very disappointed. Inunahan niya ako sa paglalakad. Kuyom ang mga kamao ko at nanggigigil na tinitingnan ang likod niya. How dare him? He thinks he's so handsome and so great? Akala niya ba totoo na gusto ko siya? Pwes, Ares Riego, hindi kita magugustuhan. All the more, I like to go through all of this and pretend that I like him. Papagbutihin ko to ng husto at sisiguraduhin ko na maihihiganti ko si Jane at ang ego ko. Nasa restaurant na ako. Habang hinihintay ang order, maraming bumating kakilala sa akin. I realized someone may have heard Densho or someone asked Densho why I'm here. Kasi nang nakita ako ni Geoffrey Livesey, agad niyang tinanong kung nasaan daw si Ares. Baka papunta na. Ang alam ko, magpapalit pa yun. Sagot naman ng kapatid ni Geoffrey sa tanong niya sa akin. Lumapit ang waiter at naglapag ng pagkain. Oh, you're eating without him? Geoffrey asked me. Gutom na ako eh. Nang hindi sila tinitingnan dahil iniisip ko pa lang na hindi lalapit si Ares sa akin mamaya, napapahiya na ako. Sana pala hindi na lang ako tumuloy. Marami nang nakarinig na si Ares ang kasama ko rito. Baka mamaya kumalat pa na ako itong assuming dahil hindi naman pala ako kilala ni Ares. I rolled my eyes. You seem pissed. Are you okay? Nathaniel asked. Yeah. Tumawa si Geoffrey. Suplado pa naman si Ares. Hindi ito ang unang pagkakataon na may iniwan siya. Kung iniwan ka. I sighed. Hindi naman ako iniwan. You want us to join you? Eugene said. Ayos lang naman kung mag-isa ako. Siguro mapapahiya ako dahil wala si Ares gaya ng expected ng mga nakakaalam. Pero kakayanin ko naman siguro ang kahihiyan. On another note though, he would never come here, so why not let the Levises join me? Sure, I said and smiled. Ano yan? Ang bata pa niya na. Geoffrey. I heard someone teasing the three for sitting with me. Tumawa si Geoffrey. Are you kidding me? She's just like our little sister. Hayaan mo na si Wesley, Relanie. I hope you aren't bothered by that. Si Nathaniel. Tumango ako. Umorder sila habang paunti-unti ko namang kinakain ang order ko. Lalo dahil pinilit nila akong mauna na dahil kasasabi ko nga lang na gutom na ako. I felt comfortable. Lalo dahil pagkatapos ng ilang sandaling pagtatanong sa akin, nag-usap sila tungkol sa race na nangyari. Nag-usap din sila para mamaya. Tahimik akong kumakain at sumasagot lang ng kaunti kapag natatanong nila o nasasali ako sa usapan. They are like older brothers. I suddenly thought of Bernard. May kuya na ako ngayon pero parang mas kuya ko pa ang tatlong to kaysa sa kanya. We don't interact much and if we do, he's nice but I don't know. I feel nothing familiar. O baka dahil kakakilala ko lang din sa kanya, gaya kay Ate Ava at Ate Vicky. Then I thought of Tito Bernardo as my stepdad, a substitute for my father. No way, even as a new parent, I couldn't seem to feel it. My thoughts got interrupted when I saw Ares. Papasok siya sa restaurant at nakita niya kaagad ako. Nakapagpalit na siya ngayon. He's wearing a white shirt, faded pants, and brown high-cut boots. Lagi siyang formal na formal, kaya naman ngayon, hindi ko naiwasan ang pagbaba ng mata ko sa suot niyang hindi ko pa yata napansin kailanman. He looked rugged or something now. Unang tingin pa lang naman sa kanya, alam kong kayang-kaya niyang dalhin ang mga damit na ganito. With that height of his and a lean but with muscles in the right places kind of body, even wearing rags, he would still look manly and hot. Kaya nga kahit minsan ay nakasalamin siya, parang ang gwapo niya pa rin. Ares! Mabilis na tumayo si Geoffrey na sinundan naman ng mga kasama. Kung hindi ko lang alam na lagi naman siyang galit ang itsura, iisipin kong naiirita siya kina Geoffrey, Nathaniel at Eugene. We kept her company. Umorder na kami pero pwede naming ipahatid sa kabilang table ang order namin. Si Geoffrey. Ares glanced at me. It's okay. No need, Geoffrey. If you're enjoying, I don't mind. Aniya at umambang aalis. Oh, where are you going? You can join us, Ares. Si Eugene naman ngayon. It's alright.
Malamig na sinabi ni Aries na hindi na sinundan ng eksplanasyon. Nagkatinginan ang tatlo na para bang may nagawa silang kasalanan. Unti-unti silang tumingin sa akin. I finished the last bits of my meal and drank the glass of water. Ako na ang lalapit sa kanya. Dito na lang kayo. Alright, mukhang galit eh. Baka nagalit sa amin? Si Eugene nag-aalala. Hindi naman siguro. Lagi lang talagang mukhang suplado ang mukha nun. I'll go now. Sa ibang pagkakataon, umuwi na ako sa iritasyon sa kanya. Pero dahil determinado na ako ngayon, pues hindi ko siya titigilan. You will get what you deserve, Aries Riego. Hindi na nagpaalam pa, naupo ako sa harap niya. Wala siyang kasama sa lamesa niya at mukha namang wala ang girlfriend niya rito. Dumiin ang tingin niya nang nakita ako. He shook his head as he returned the menu on the waiter and blurted out the usual. Uminom siya ng tubig na naroon at nangalumbaba ako habang tinitingnan ko siya. So, your girlfriend is not around again? Why don't you go back to the Levistas? He said, annoyed again. Tapos na akong kumain eh. Hindi na kita nahintay kanina kasi gutom na ako. I'm done. If you're done, then why don't you just go home? I smirked. I'll only leave if I have your cell phone number. He chuckled. With a smug look on his face, he shook his head again. You really think I'd give you my number? Why not? Oh, sabi ko ng madrama. Right, your girlfriend. I said, she's not my girlfriend. May diin na ngayon sa boses niya. I pouted and pretended to think. Really? Bakit iba ang sinasabi niya? Bakit iba ang naririnig kong pinapakalat niya? Sinasabi niya ang girlfriend mo siya eh. His eyes narrowed at me. Are you backstabbing her? Nagtaas ako ng isang kilay. I'm just saying that she's not very kind, kung iyon man ang iniisip mo. Naalala na nagkunwari siya noong nakaraan. Oo, at naging masama ang tungo ko sa babaeng iyon, pero ginantihan niya ako at sinabuhin ng espresso. Ang sabi niya lang ay hindi niya alam bakit ko siya sinabuhin ng tubig. Ibig sabihin, dinedeny niya na may nagawa rin naman siya sa akin. The worst part is, Aries believed her. And you're kind, huh? Hindi ako nakapagsalita. Is that why you entertain the Levistas? Because you're kind? Our conversation has strayed from that, but it's back again. Bakit ba big deal ang pagsama sa akin ng mga Leviste? Marahang umangat ang gilid ng aking labi. Napakurap-kurap siya na para bang nagulat, pero natili pa ring iritado. Oh, cute! I finally made you feel something. Are you jealous? Alam kong imposible. It's too early. Iyon nga naman ang goal ko. Pero sa kalibre niya, imposibleng may gusto na siya sa akin. Kung ano man iyon, siguro nasaling ko lang ang pride at ego niya. I finally got even. Hindi ko nga lang nabilang na kung ilang beses niya nang nasaling ang pride ko. Don't worry, I don't like them, I said playfully. His head tilted a bit. He swallowed hard and I saw his jaw move while he shut his eyes tight. Nang dumilat ay may ginalaw ng kaunti sa cellphone niya bago halos itapon sa harap ko. Shocked how easy it was, my lips parted and another smile slowly plastered on my lips. May numero naman yata si Jane sa kanya pero syempre mas maganda na ako mismo ang kumuha. Bago pa magduda siya kung saan-saan ko nalalaman ang mga impormasyon at mabuking pa kami. On the other hand, I realized he badly wants to get rid of me. Para isakripisyo ang numero niya sa babaeng ayaw niya. Isang malaking bagay iyon. Maybe he is just so irritated with me, huh? Kung imposible ko siyang masaktan dahil mukhang may hirapan akong makuha ang loob niya, siguro naman kayang-kaya ko naman siyang gambalain at iritahin, hindi ba? Thanks. Mabilis kong tinipa ang numero niya sa cellphone ko. Hinanap ko rin siya sa social media at sinigurado na makakontak din siya roon. Now, leave me alone. Tinitigan ko siya habang dinadial ang numero niya. His eyes darkened more. You said you're leaving if I give you my number. Why are you still here? Tumunog ang cellphone niya. Akala ko kasi kaya mabilis niyang naibigay ay dahil peke ang numerong iyon. Napatingin siya sa cellphone niyang nasa harap naming dalawa. I'm just checking if you gave me the correct number. Seems legit, not a fake. Kinuha ko iyon. Give me that. He commanded. I typed in fast.
Bago niya pa hinaklit iyon sa akin ay nagawa ko na. I smiled sweetly at him. I registered my number on your phone. Baka lang malito ka. My nickname on it is Baby. I smiled and stood up. Hindi siya nakapagsalita. Iritado lang na tumingin sa akin. Umalis ako at hindi na lumingon pa. Gusto kong makontento sa nagawa. Lalo na dahil nasa akin ang huling halakhak kanina, pero hanggang ngayon hindi ako kontento. Nagngingit-ngit pa rin ako sa galit at iritasyon sa kanya at sa lahat ng sinabi niya. I am not content of getting even with him. Gusto kong makalamang, kaya humanda siya.